we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marahay na hapon mga kapuso, uni na ang Balitang Bicolandia. Hatod miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabicolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatod nin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live halidigdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dolovieres. Pigkawatang lighter kan aki pigtutukdong rason sa nangyaring kasulo sa sarong residensya Kasubanggi sa Banwaan nin Magaraw, Camarines Sur. Mantang sa suhay na bareta, BFP Naga, blanco pa sa piggikanan kan kasulo kasuudma sa syudad na inabot nin haros 10 oras. Si Chris Novello nakatutok. Marikas na nagdakulaan kalayo sa residensyang ini sa Barangay San Miguel, Magaraw, Camarines Sur, Kasubanggi. Mahiling man sa video na nagtarabanganaan mga residente sa lugar, nganing mapalsok ang kalayo. Sa inisyal na investigasyon kan BFP Magaraw, pigkawatang lighter kan doong akin na nakaistar sa nasambitan ng harong, ang pigpuunan kan kalayo. Sinabrit niya sa papel, pigdugot naman sa saindang red na kortina. Duman po kaya sa kwartong ito, gulpi dumaning mga gamit, mga bado sa mga papel. Kaya po duman sa second floor kang harong ni Jason Aduana. Mayo manin taong nakulugan alagad para mentras muna nagtitinir sa ngunyan. Sa chapel asin evacuation area kan barangay, ang duwang pamilyang naapektaran kan insidente. Hindi ko lang aram kung hanggang luar kami dito. May pang malipatan mayo man makuanan pa. Sa ngunyan, pigaarampakan mga otoridad ang kantidad kan danyos na pigwalat kan kasulo. Inabot nin haros 10 oras antes dagos na naideklarang fire out ang nagbungkaras na kasulo kasuudma sa sarong bodega sa Naga City. Alagad sa presente, blanco pa man girare ang mga otoridad sa pigpuunan kan kalayo. Yes, that is true. Data pa ma-determine and we are determining pa lang the origin and cause of fire. Mientras tanto, kinakarkulong abuton milyon ang kantidad kan winaratadanyo sa insidente kung saan kaibanan sa mga nadanyaran ang mga panindang housewares as in appliances kan sarong kumpanya. Kaibanan si Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Makalihis ang nairehistrong magkasunod na insidente nin pambabadil sa Masbate kung saan may mga nadamay na mga kandidato para sa barangay and SK elections. Mas pinahigot ngunyan kan PNP asin AFP ang pagbabantay sa probinsya. Obheto kaini na malikayan ng mautrupa ang mga siring na insidente urug na tapirang aldaw na sana eleksyon na. Sa Banwaan nin Aroroy, nagbugtak naman nin mga soldados asin kapulisan sa mga checkpoint areas, urog na ang palaog sa Barangay Puro. Nasaru sa pigmomonitor kan COMELEC huli sa report, dapit sa vote buying asin iba pang insidente. Sigun sa Aroroy Municipal Police Station, preparado man sinda asin gigibu ninda ang gabos na makakaya. Katuwang ang iba pang ahensya kan gobyerno para masyerto na magiging matuninong ang pirilian sa nasambitan ng Banwaan. With regard sa mga sa security forces and including doon sa MJCC which is yung COMELEC po yung ating chairman. So under po kami dito, PNP and AFP. 36 na chief investigators kan manlaen-laen na PNP station sa Camarines Sur isinairarom sa seminar dapit sa kontrabigay. Mantang COMELEC sa Camarines Norte may patanid sa publiko dapit sa paggibo asin pagpost nin pekeng campaign posters sa social media. Ang detalya aramon ta sa pagtutok live ni Chris Novello. Chris? Kate, dakula ang papel kan mga investigador sa pagpapanday nin kaso asin pagkakalap ng ebidensya para mapanimbag ang sarong nagkakasala. Katakod kaiyan isinirarom ang 36 na mga police chief investigator sa Camarines Sur para tukaron ang kampanya kan COMELEC dapit sa kontrabigay.
Pirang aldaw antes ang barangay asin sangguniang kabataan elections. Isinairarom sa seminar kan COMELEC ang nasa 36 na mga chief investigator sa mannainlain na police station sa probinsya ng Camarines Sur. Pigtukar digdi ang COMELEC Resolution No. 10946 na nagbibilog sa Kontrabigay Committee na obhetong maprebentaran ang pagbakal o pagpapakal ng boto ngunya na campaign period. Sa lindong kaya ka nasambit ng resolusyon, sinasabing pwedeng aksyonan kan kapulisan asin iba pang law enforcement agencies ang mga presumed vote buying asin vote selling. Sa paaging ini, madilikayan man nabasag na sanang madismiss ang mga kasong isusunad kontra sa mga taong maiimbwelto sa nasambitan ng mga biolasyon. Ang tawag ng COMELEC dito ay modern cancer of democracy. Ito pong vote buying and vote selling na ang tagal-tagal na po talaga, hindi talaga natin ito natatapos. Nagdala uman ang mga otoridad na sa whole of the nation approach na ini, kaibaan man na ilain na hensya kan gobyerno, dagos nang mapupuho ang vote buying asin man vote selling. We hope, no, if ever na merong mangyaring ganitong insidente, na yung kaso, no, na possible na maisampa natin is airtight, no, airtight case, hopefully. Sa Camarines Norte, pinatanidan man kan COMELEC ang publiko na nagigibo ng campaign posters na pigpapost sa social media. Daw ba man ini kandidato sa maabot na pirilian? Susog sa ahensya, posible ini magkausa ng pagkaribong sa mga botante na pwedeng magresulta sa pagkasala sa mga pangarad na maisusurat sa balota. So, sana po itigil po natin yun. So, wala naman po ako nakikita na violation doon. Kasi hindi naman sila kandidato at ang kinakampanya nila ay hindi naman kandidato rin sarili. Pero po nakakasama sa pagpa-election natin sa COMELEC. Kate nangapodan man ang COMELEC asin katawang kaining law enforcement agency sa Kontrabigay Committee na makipagtabangan sa sainda para dagos ng mapuho ang vote buying asin man vote selling. Ini para sabot dagos ng mapundo ang inaapod na modernong kanser ng bayan. Kate? Jos Mabalos, Chris. Singil sa kuryente sa mga lugar na sakop kan Casureco 1, Casureco 2, asin 4, nagbaba ngunyan na Oktubre. Mantang nagahalat pa man kan magiging pagbabago sa power rate, gikan sa pigkukuanan kan supply nin kuryente ang Casureco 3. Ang detalye kaini sa report ni Jessica Calino. Para sa bulan nin Oktubre, nasa 8 hasta 9 pesos na sana ang taripa sa kada kilowatt-hour kan makukonsumong kuryente sa mga lugar na sakop kan Casureco 1. Haliman sa dating 10.0228 per kilowatt-hour nin kuryente, nagbaba sa 9.7821 pesos na sana ang singil kan Casureco 4 sa saindang mga konsumidor. Good news man para sa mga konsumidor kan Casureco 2 taan taripa kan kuryente para sa bulan nin Oktubre. Nagihiro na sana sa 14 pesos hasta 6 pesos per kilowatt-hour. Sigun sa nasambit na electric cooperatives, mayor na nakakakontribuer sa pagbaba kan taripa sa kuryente. Ang hababa man na presyohan kan wholesale electricity spot market na sa indang pigukuanan nin supply. And may pa-implement kita ning adjustment, bali naglaog po ito ning 3 months. Kaya hanggang pong October, ngunyan na bulan na ini, talagang hababa si sa tuyang taripa sa kuryente. And nagkaigwapa po kita ning bagong power suppliers, power supplier ining PISAM, na kung saan may additional kitang 10 megawatts na hababa po si presyo kang kuryente na pinapabakal po. Alagad paglaog kan bulan ni Nobyembre, dapat naman subuot mag-andam ang mga konsumidor kan Casureco 2 sa posibleng paglangkaw liwat kan taripa. Day man inimalangkaw sa 10 pesos, alagad bako naman siring kabarato kan 4 hasta 6 pesos. Ang Casureco 3 na may sakop kan Rinconada area, mayo pa man subuot nin kapot na impormasyon sa presente kung mababa o malangkaw ang singil ninda sa kuryente ngunyan na Oktubre. Sana subuot magbaba man ang taripa sigun kay Gladys. Urog na tadain ninda maiibitaran ang paggamit nin aircon sa maghapon na operasyon kan butika. Ng mga bulong po na mo kay puanin aircon na temperature. Pag mainit po kaya, may possibility hindi na po magana day na mag-epekto si mga bulong, si mga gatas na pigbibenta po na mo. Sigun sa manhamiento kan Casureco 3, en kasong magmahal o magbarato man ang taripa, sentimo sana ang magiging pagbabago digdi. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Clearing operations kan mga personahes kan PNR sa rilas na aagihan kan tren na biyaheng Legazpi Naga asin vice versa nagpapadagos. Biyahe sa nasambitan ng ruta hihinguwaon subuot
na mangyari sa mismong aldaw kan Pasko ngunya na taon. Uya ang report ni Chris Novello. Nagpapadagos ngunyan ng pagigibong clearing operations kan mga personahe kan Philippine National Railways o PNR sa release kan tren po Naga City pasiring sa Legazpi City. Ang nasambitan ng lakdang ang parte kan preparasyon sa liwat na pagbabalik kan biyaheng Legazpi Naga vice versa kung sa taong 2017 pa ini huring naging operational. Vegetation, pagdemolis sa ibang edipisyo, asin pagtagal kan mga linya ng telco ang ginigibong ngunyan kan mga personahe kan ahensya sa pagultanan kan Ligaw asin Legazpi City. Enot naman kayang naging operational ang biyaheng Naga-Ligaw vice versa, kaya may naman digding dapat na irahayon. Kung meron man kaming kailangan pang mga strengthen as of now, is yung mga tulay na lang, kasi syempre medyo matagal tayong, sabi ko nga sa'yo, may kasagalan tayong hindi nakapagbiyahe. So kailangan naman natin siguraduhin yung ating integrity ng ating mga infrastructure. Katakod kay ini, makikipagkoordinar naman subot ang opisina sa mga LGUs na agihan kan linya para sa manindigong disposisyon sa mga informal settlers na posibleng tamaan kan clearing operations. Target kan PNR na makadiretso na ang biyahe kan tren hasta sa Legazpi City sa bulan ng Disyembre. Kaya sa Pasko, syertong igwa na suboting opsyon ang mga pasahero kung ano mode of transportation ang saindang lulunadan pasiring sa syudad ni Naga. Maray kasi nakakaroon kita ng access na madali ang biyahe na halimbawa kung magbabas ka van or it's more than 2 to 3 hours kan pag sa Naga. Pero kung sa PNR nalilesen ang hour. Kay banan si Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Gadanan sarong 17 anyos na lalaki matapos na pagbabadilon kanday pa nabibistong mga persona sa barangay Carriedo, Irosin, Sorsogon. Sa inisyal na investigasyon kan Irosin Municipal Police Station, makalis na magbaba sa motorsiklo ang biktima. Sinundan ini kan duwang armadong lalaki asin duma na pinagbabadil sa manlain-lain na parte kan lawas na naging rason kan sa iyang pagkagadan. Makalis ang insidente, tulos man na nagdurulag ang mga sospek. Sa ngunya nagpapadagos pa ang investigasyon kan mga otoridad tanganing maaraman ang motibo sa krimen mantang padagos man na pigsususog ang nasambitan ng mga sospek. Anti-illegal drug operation sa Nabua, Camarines Sur nagresulta sa pagkakakumpiskar nin kantidad labi 300,000 pesos na pigtutubudang shabu. Sa rupang drug personality na enot ng nadakop sa banwaan na pag-araman na imbwelto man sa panahabon sa man-ibaybang barangay. Si Jessica Kalinog nakatutok. Rata sa kamot kan mga otoridad ang duwang persona sa banwaan ni Nabua, Camarines Sur na imbwelto sa pagpapabakal ning illegal na droga sa isinagibong buy-bust operation sa Barangay San Francisco. Nakumpiskar sa mga ini ang maabot sa 306,000 pesos na kantidad nin pigtutubudang shabu. Ining alias Lito, iyo po ang nag-receive kang buy-bust money and ang nagtao po kay ning items ini pong si alias Police. Ini pong saro, halin na po sa kulungan, same kaso, nakapag-bargaining lang po. And ining saro po, baguhan. Enot namang napasakamot kan hepatura ang sarong 28 anyos na street-level drug personality sa banwaan. Apwera sa kantidad na 340,000 pesos nin illegal na droga. Nakuaman sa posesyon kan sospek ang sarong kalibre 45 badil asin mga bala. Mayo pa ining record digdi sa Satuya, pero kang madakop ta, kani siya, dumanta na pag-araman na ining suspect na ini inbelto pa siya sa robbery digdi sa Banwaan na Nabua. Base na din duman sa mga CCTV na nakuha kan sa tuyang kapulisan and at the same time duman sa mga tao na nag-testify na siya talaga si naglaog sa indang harong. Saro sa mga positibong nagbisto sa suspetsado ang panugangan ni Bernie na kan Setyembre 29 nilaog ang harong sa Barangay Santiago Young.
Antes mangyari ang panahabon, makapirang beses man subuot na may nagtuktok na lalaki sa saindang harong asin nagahagad nin limos, alagad ay man ininatauan nin kwarta kan biktima. Siguro na pattern so ni Papa na arog ngaya kaning oras mayong tao. Sud man nagduman kami sa headquarters, positive iyo po so naghapot sa iya. Nagsayuman naman na magtaupanin pahayag ang suspetsado dapit sa mga ipigsasahot sa iyang krimen. Sa ngunyan, nagdetener ini sa kustudiya kan mga otoridad mantang mahahampang sa patong-patong na kaso. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Lalaking maduwang aldaw nang nawawara sa Minalaba, Camarines Sur, nadukayang mayo na nin buhay sa Kataid-Banwaan kan Milaor. Biktima pigtutubudang nasa impluwensya nin arak kan magtagbang ini sa Bicol River. Uyan report ni Chris Novello. Aldaw nin Domingo kan magpuon ang search and retrieval operations kan mga personahe kan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Minalabak sa lalaking subot nagtagbang sa Bicol River na sakop kan nasambitan ng Banwaan. Magahon subot kan mangyari ang insidente asin pigtutubod ang nakainom ang biktima. Napahingaw sa tubig, so nagtagbang da. So couple of minutes garo, dahil niya na kaya magbalik. Si uring dadawagan si mga kainuman, nagkuraho ng tabang. Alagad maduwang aldaw pon kaninian mawara, nado kaya ng bangkay kan 25 anyos na lalaki sa gilid kan salog sa barangay San Miguel, Milaor, Camarines Sur o haros 2 kilometro kung saan inihuring nahiling na buhay. Makna po siya ng bado. So yan po, medyo may mga lapnos siya digdiyo sa part kang hawak niya. So, siguro po pabarabangga duman sa sa araram kan tubig. Kaya almost 2 days. Mayo maning nahiling na foul play ang mga otoridad sa nasambitan ng insidente. Nagpagiromdom na sa ini sa publiko na dain na magkarigos pa sa salog pag mayon na sa wisyo, urog na kung nasa impluwensya ng arak. Kaibanan si Jovel Ubiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, may pigbabantayang kumpol nin panganuron sa luwas kan Philippine Area of Responsibility. Yaon iyan sa parteng sirangan kan Mindanao, asin sigun sa pag-asa, hababaan siyan sa kaining maging bagyo sa ngunyan. Alagad posible pa ining magbago, kaya padagos ta iyang tututukan sa mga masunod na aldaw. Duros amihan asing shearline man ang padagos na nakakaapektar sa satuyang nasyon, urog na sa Luzon, mantang may tsansa man in localized thunderstorms sa iba pang parte kan nasyon. Basado sa datos kan Metro Weather, may tsansa nin pag-uran sa pirang parte kan Camarines Provinces asin Masbate. Sadit man ang posibilidad nin uran sa natatadang parte kan Bicol Region. Kay puhan man ang pag-andaman kan mga taga-Visayas asin Mindanao ang mga pag-uran sa pirang lugar. May makukusog na uran kaya maging alerto po sa huma kan baha o landslide. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Gadanan saro katao mantang apat na iba pa ang irido makalis mawaranin preno ang sarong truck pag-abot sa barangay Hidhid, Matnog, Sorsogon. Sigun sa report kan mga otoridad, makalis na mawaranin kontrol ang lunadan, nagduro-diretso ini sa pababang parte kan Tinampo hasta sa dagos ng nagtagilid. Nadamay pa kaini ang nakaparadang bus asin sarong motorsiklo kung sain irido ang bus driver asin tulong pasahero kaini mantang binawian ni buhay ang rider. Sa ngunya nagpapadagos pa ang investigasyon kan mga otoridad sa insidente. Kasabay ka nauusong AI-generated photo editor sa social media, nagpagirumdum ang Camarines Norte Cyber Response Team sa publiko dapit sa mga peligro na pwedeng maging resulta kaini. Huli sa pagbago sa ladawan kan sarong persona, pwede ining magamit sa phishing asin identity theft.
Sa paagi man ka nasambitan ng applications, apwer sa mga ladawan pwede man na makakuanin mga personal na datos ang si-isay man na igwang maraot na intensyon sa saindang biktima. Nagpagirumdom ang mga otoridad na basado sa Privacy Act, igwanin kakampangon na kaso ang si-isay man na makuanin ladawan na mayong pagtugot sa may sadiri kay ni asin ginamit pa sa AI-generated photo application. Nangapudan man ang kapulisan sa publiko na basahon mo na ang mga terms and conditions antes maglaog sa sarong application tanganing malikayan ang anumang maraot na insidente. Itong applications na to ay pwedeng magamit para sa iba pang mga krimen o kaya ay magiging risk sa ating security, maging sa ating mga sa community. Nobyembre 13, kanakaaging taon, kan magbungkara saan kasulo sa mismong munisipyo kan Santo Domingo, Albay. Pirang bulan makalis mangyari ang nasambitan ng insidente, mapupunan na ngunya na ang pag-irahay sa nadanyarang edipisyo. Alagad huli sa historical value kay ni, matinir subuot ang orihinal na disenyo kan edipisyo, mantang madagdag panin sa rupang legislative building. Mayo manin gagastuson ang lokal na gobyerno, huli tagikan ang gagamito na pondo sa House Committee on Appropriations. Mantang ang DPWH Bicol man ang masirbing implementing agency sa nasambitan ng konstruksyon. Siguro upon construction, talagang may periodic pag-check na ho tayo ng mga part ng munisipyo para hindi na po maulit yung ganitong pangyayari. 2 buildings, it has a total floor area of 3,540 to be exact. So, the amount of this is about 210 million. Man iba-ibang aktibidad para sa komunidad, pigsa sa gibungunyan kan mga kabuhan kan Camarines Sur PMFC sa Sangay Camarines Sur, katakod kan revitalized police sa barangay. Programa hurot na maipamati sa mga residente ang presensya kan gobyerno, urog na sa mga lugar na dating igwang presensya kan makawalang grupo. May report si Jessica Calino. Makalihis na ideklarar kan mga militar na cleared na ang barangay Kilantaaw Sangay Camarines Sur sa presensya kan subuot mga makawalang grupo. Ang bagong mukna na revitalized police sa barangay na programa kan Philippine National Police. Iyon naman ang nag-take over sa lugar. Maniba-ibang aktibidad ang sindang pigkukondusir sa komunidad. Kabalinaan para sa mga IT community digdi. Kan nakaaging semana sana nagkapirang mga residente sa lugar edad 7 pataas ang sa indang pigpabunyagan. Diretsong pinakumpila naman ang mga 12 anyos pataas. Paglapag po sa sarong barangay, nagkatulga po kaming NAS or Need Assessment Survey. Nag-house to house po kami. Saro po sa nahiling problema, ito pong mga aki na mayong mga birth certificate, dahil pabunyag, tapos mga nagkakralasin na sa elementary pero mayo pang mga birth certificate sa kaday pabunyag. Apwera sa barangay Kilantaaw, 4 na iba pang barangay sa Sangay, asin saro sa Iriga City, ang pig-implementara naman kan RPSB program kan PNP. Saro sa mga obheto kaini na maging salbado asin conflict resilient ang komunidad, siring man na maipamati asin mairani sa indaan serbisyo, pati na mga programa kan gobyerno. Pinapautod ta po itong Executive Order number 70 o batas na itong Anti-Terrorism Act Law. So saro po sa mga tigi-inform sa community na makipagtabangan, kung igwa pa man, magbalik sa gobyerno. Asin po siyempre, may tauta po itong trust and confidence ng mga tao sa government. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolania. Imbes na ibasura na o kaya gibuhong panggatong ang bunot kanyog, sa Kamalig Albay piga-upcycle pa ini kan sarong pamilya na maging ibang produkto. Kung paano ini nagpuon, aramon ta sa istoryang ini. Sa inman na lugar sa Kabikulan, haros pirming igwanin mga paraniniyog. Kadaklan sa mga ini sa pagkopra nagkukuanin maray-maray na dilihensya. Ang mga hinaling bunot kanyog, iyong sa indang pigagamit panggatong digdi. Alagad sa barangay Lower Gapo, Kamalig Albay, ang bunot na haros dain na napapakinabangan, pinalevel up pa na magin man iba-ibang produkto siring kan cat litter o bawasan kan mga ikos, smokeless na uring, asin ang recent addition sa mga produkto, cocoa board, na haros parehong kalidad subuot sa plywood.
Ang creative mind sa likod kan kakaibang mga produktong ini, si Dr. Justino Arboleda, na dating Dean kan Bicol University College of Agriculture and Forestry. Nag-isip kami kung ano bang maitutulong ng college sa mga coconut farmers. So nakita namin yung bunot na sinusunog lang, nagiging sagabal sa farming. So nag-isip kami kung paano ba yun pwedeng gawing parang livelihood. Taong 1995 kan sa iyang puunan ang negosyo na ini, naging dipisil kan nagpupuun pa sana. Alagad ang oportunidad na makasupply nin erosion control net sa sarong German company, iyuman ang naging dalan nganing urog na magtalubuan sa indang negosyo. Katabang nindadigdian sa iyang aki. Maraming natutulungan ng mga families sa especially yung mga nasa sa mga barangay, sa mga barrio kasi doon namin dinadala yung mga na-process namin na fiber. Nagkapirang pagbisto naman ang naresibikan negosyong inikan pamilya Arboleda. Day man subuot mawawaraan mga agyat sa dawa anong negosyo. Alagad sigun nga ni ki Dr. Arboleda, basta yaon sa napirmian inobasyon asin dedikasyon, sertong magiging liyabe man ini. Nganing makakrear ni negosyo, asin iniman, magtrayumpo. Ini si Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, 61 days na sana, Pasko na. Madadalan ang episode niya ini as iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, as i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta halos sa man-ibebang rehiyon. Mabalos sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabicolan. Ako si Kate Dalovieres, kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas sa pagsirbi sa nasyon.